the GMA Network Studios. Isang masayang Sunday night ang atid sa inyo ni na Paring Ogie and Paring Bitoy. Magandang gabi mga kapuso, ako ang inyong Paring Bitoy. Good evening everyone, I am your Paring Ogie. At ito ang Pare and Pare. Tonight, we're going to make your Sunday evening more special with the music of Maestro Mel Villena at ng AMP Nonet. Abangan nyo ang aming finale number. Oy, mga pare and pare, Rian Ramos is also in the house. Alright! Bukod sa kantahan at kwentuhan, makikichismis tayo dun sa mga tweets ng mga sikat at yung mga gusto ring magpasikat. Hoy, at aalamin din natin yung mga reaction ng mga man on the street sa isang bagong panukala para ma-solve ang traffic sa EDSA. At ano naman kaya ang tips ni na Barako Mama at Barako Papa? Uy, speaking of Barako isang kontrobersyal na Barako ang makakasama natin mamaya. Abangan yan. Pare Bitoy, meron akong pasalubong sa iyo. Uso to, milk tea. Ang sarap niya. Oh, alam mo ba saan galing to? Maraming bansang pinanggalingan yan eh. May Singapore, may Japan. Ang iba sabi sa Korea. Pare, eto, meron akong naisip. Halimbawa, gawin nating local yung milk tea. Local na milk tea? Halimbawa, galing sa Ilocos. Oh. Di gawin nating, lagyan natin ng bagoong. Di ba? Tapos lagyan natin ng Ampalaya Beach. Parang ayoko na nito. Sarap yan. Hindi. Bicolana nanay ko eh. Oh, yeah, Bicolana. O, lagyan din natin ng mga laing, siling labuyo. Kahit mo yun, Mapunta tayo sa Cebu. Pag Cebu, lagyan natin na lechon Cebu. Oo, tsaka lagyan tayo ng mga taba-taba. Ayoko yan. Ang baboy. Sarap. Anyway, Paring Ogie, napag-uusapan lang natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Napapansin mo ba yung mga nagmomotorsiklo na walang helmet? Eto ang tanong ko. Bakit yung mga traffic enforcers na nagmomotor, minsan nagmomotor sila walang helmet, sino humuhuli sa kanila? Abay, oo nga. Sinong huhuli doon? Sila mismo yung dapat manghuli. Kaya nga. Di ba parang unfair yun? Unfair yun. Pero alam mo, It's unfair. palagay ko, ito yung gusto nila mangyari. Ang gusto nila mangyari ay reverse psychology. Ba naman reverse psychology? Reverse psychology, pare. Alam mo kung bakit? Nagmomotor silang ganyan. Sumemplang. Ayun. Nabagok. Basag ang bungo. Yeah. Sasabihin lang ngayon, huwag nyo kaming gayahin. Huwag mag-helmet. Nakamamatay. Last Sunday, pare, nakilala niyo pinakasigang expert sa pagbibigay ng tips. Tinuro lang paano magsuot ng necktie. Di ba? At maraming natutunan yung mga nanonood. Ngayon naman, nagbabalik sila with more tips na merong kicks and more punches. And here is Barako Mama and Barako Papa para sa Barako Tips. I'm Barako Papa. I'm Barako Mama. Pag may tanong kayo sa isip, meron kaming Barako Tip. Ang katanungan natin ngayong gabi ay galing kay Lina Almendras. At ito ang sabi niya, Dear Barako Tips, ano po ba ang pinaka-effective na paraan para maalis ang amoy sa ref? Ang ituturo namin ngayong gabi ay 3 simpleng solusyon kung paano alisin ang masamang amoy sa loob ng ref naggamit ng mga bagay na matatagpuan sa inyong bahay. Ang unang mabisang gamiting pang-kontra amoy sa ref ay ang baking soda. Baking, hindi Becky. Maghanda ng isang kutsa ng baking soda, tapos ay ihalo sa isang basong tubig. Tapos, gamit ang maliit na basahan o sponge, ipahid ito sa buong paligid ng ref. Hindi sa labas, sa loob. Ang pangalawang tip na pangontra amoy sa loob ng ref ay ang paglagay ng mga balat ng orange o di kaya ay suha. Hop! Balat lang! Balatan mo yan! Extra tip, gumamit ng kutsilyo sa pagbabalat ng suha. At pag nabalatan na ang suha, ilagay ang balat ng suha sa loob ng ref. At ang pinakahuling tip na pangontra amoy ay ang paggamit ng uling. Yung walang baga. Ilang piraso lang sa loob ng isang open container ay sapat na para ma-absorb ang masamang amoy. Ang ref na amoy malansang isda ay masahol pa sa Barakong Burara. In the tradition of letter H,
loving Filipinos katulad nina Direk Behen Cervantes, Kuya Lahar Santiago, hairdresser Buhoy Navarrete, pati na rin ang young actor na dating kilala sa pangalang Jehake Vargas, at ng libu-libong Juhun, Boy, at Bek-Bek sa Pilipinas. Narito na ang nag-iisang kontrabida girl. Please welcome Miss Rian Ramos. Welcome to Pare. Rian. Maring Rian. Rian, yung pangalan mo medyo unique, no? Marami na bang nagtanong sa'yo nito? Kung saan galing yung Rian? Yan ba ay galing sa vegetarian? O pedestrian? Humanitarian? Hindi naman. Sa pagkakaalam ko, galing siya sa pangalan na Rhiannon, na parang fairy tale princess siya. Napakagandang pangalan para sa Napakagandang pangalan. Ano dalawang R R and R, di ba? Rian Ramos. Yung partner ko nga one time si Didi. At saka si AA. Sino yung AA? Aljur Abrenica. Ayun! Oh, speaking of Aljura, Yes. yung My Contrabida Girl, na-enjoy mo ba yung role mo doon bilang? Hindi. Ay, ako naman. First time ko din, maka-experience ng ganun ka-attitude na role. At saka, mahirap din pala kasi parang sanay kasi ako na ako yung nasasampal. So, Inaapi. Oo. So, nung nalaman ko na mas mahirap pala pag ikaw yung magpapaalam na okay lang ba to? Pwede ko ba itong gawin? Halimbawa, nagkaroon ng sequel yung My Contrabida Girl at ang title ay My Contrabida Boy. Yan. Sino naman sa tingin mo ang pinakabagay na gumanap nun bilang My Contrabida Boy? Kahit initials. Most probably... Hindi, siguro si Aljur ulit para magantihan niya naman ako sa mga sampal ko sa Ayun. kanya. Matindi yung pagkakasampal mo kay Andrew doon? As in, Minsan, naalala ko na hinaan lang, tapos minsan nakakalimutan ko. you don't know your own So, marami na strength. akong utang sa kanya. Para maging isang kontrabida ang isang boy sa iyo, ano dapat? Ano, physical? Not necessarily. Hindi lang yon, pati ugali siguro. Sige, gusto na yung malamin. Oo. Well, pag kontrabida boy, syempre kailangan ma-attitude din siya. Ma-attitude. Si Tita Annabel, ang sabi niya, para daw maging kontrabida ka sa buhay niya at para makaaway ganyan, kailangan saktan mo yung mga mahal niya sa buhay. Pwede rin, kasi dun sa natutunan ko sa movie, dapat may pinanghuhugutan nga. Hindi naman pwede galing lang sa wala. Balita ko, no? Ikaw daw ay bumalik na sa Manny Many Prizes. Yes, matagal na rin. At si Ninong Manny Pacquiao naman, may tanong ko lang, meron ba siyang binigay na advice sa'yo kung paano magpatumba ng mga kontrabida sa buhay mo? Pag may problem ako, ipagpe-pray ko lang para alam ko Tama kung ano yun. yung gagawin ko. Hindi ako sa mga tao magtatanong kay God. Oo That's nga. wise advice. Diretso. Medyo mabigat na yung Ay, naku. ibabato ko ngayon. Oo. Sana ready ka, may ipapapanood kami sa iyo na video. Oo. Napag-usapan to, di ba? Yes. Napag-usapan ng marami. Napag-usapan. Kung meron kang gustong klaruhin. Oo nga. Okay. So, eto, panoorin mo. Okay, go. Okay. Sa PCSO kalumuhod dahil hindi ako charitable institution. Hayop ka! No one tries to sampal me. Explain mo daw kung bakit ganun yung kamay ni Gwen. Kasi nagkakarate siya. Okay. Oo. Mahirap naman saluhin kung pag ganon. Oh. So, Alam ko na. Oo. Kinoreograph yun. Tama ba ako? Na, Ng isang stunt director siguro. okay. kasi yung kamay ko pag ganito, hindi ko pwedeng pag ganon yung salo. So, Kaya. So hindi ikaw ang pwedeng may sa side- depekto. So ako nagsabi, pwedeng pag ganito na lang. So, nag-adjust si Gwen dun sa... Bakit ka natatawa? Parang, Wala. Kasi very observant kayo. ay nako Rian, ang sarap mong kausap kasi she's very honest, very frank, and sincere, and she tells the truth. She tells how it is. Maraming salamat, Rian. Palakpakan Ayun na po pala. natin, Rian Ramos! Thank you then. Thank you. I'm happy to be here. Thank you. Ano yung sinasabi mo? Ay, ito na, paring Bitoy. Kontra ka ba sa bagong panukala kung paano luluwag ang traffic sa EDSA? Ay, oo nga. Ako, hindi ko rin masasagot yan eh. Kaya ang ginawa ko, nag-ikot-ikot ako sa buong Metro Manila. Diyan sa EDSA, tinanong ko yung mga kababayan natin kung ano sa tingin nila
ang pwedeng gawin. Ito, panoorin ninyo. Nandito tayo ngayon sa EDSA Kamuning para alamin kung ano ang tinitibok ng pulso ng masa. Ano ang isinisigaw ng bayan pagdating sa issue ng traffic sa EDSA. Ang pinakabagong panukala para solusyonan nito, gawing one way ang EDSA. Papayag kaya ang taong bayan? Alamin natin dito sa Masa Poll. Dito sa Masa Poll, inaalam namin kung anong magiging tingin ng mga tao kung gagawing one way na lang ang EDSA. Ha? Parang mahirap po yun ah. So, sangayon kayo, hindi? Parang hindi. Pwede. Pwedeng gawin. Pwede. Anong... Hindi matraffic. Pwede sa akin, pwede rin yun. Parang hassle kasi iikot pa. Tingin ko, mas okay yun. Mas okay. Opo, tuloy-tuloy po yung lalo ng traffic ko pagka one way. Kung gagawin yung one way, mapapalayo yung pupunta ng EDSA. Eh, mahirap po yun. Hindi ko masabi kung matino. Kasi sira ng ulo talaga yun. Bakit ka nananahimik dito kung ano naiisip? Kasi merong panukala dun sa show namin na gawin ng one way ang EDSA. Hindi kami sangayon. Oo, balo na yata yun eh. At sangayon ba kayo doon? Hindi kayo sangayon o sa tingin nyo sira lang ang ulo namin? Oo, halata nga sira ng ulo. Paano mangyayari one way? Oo. Lalong mga ano yan, lalong mahihirapan ng tao. Halata na nga yun. Boss, pwede magtanong? Oo. Papunta po kasi akong Santolan. Galing po dito sa Farmers Cubao. Oo. Dapat ba tumawid pa ako sa kabila papuntang Pabaklaran? Hindi na! Sumakay na kayo! One way na ngayon! One way na ang EDSA ngayon! Ha? Oo, sumakay na kayo dito! Sigurado po ba kayo doon? Oo, sige, sakay na kayo! Are you telling the truth? Yun, EDSA na yan! Yes! Oo! Yun! Sakay na ako doon. Oh my God! Isipin nyo ilang oras ang binahe ko makarating lang dito. Andito na ako sa dulo ng Rizal Avenue at lilipat pa ako papuntang biyaheng Taft. Aba, isipin nyo kasi lahat one way din na papunta doon. Isn't that amazing? Again, for the second time. My God. Ang tindi naman ang nagpunukalan nito. Kuya! Ay! Wow! Tindi! Ha! Sa wakas, nandito rin ako sa Baklaran. Isipin nyo, wala nga traffic pero ubos na pamasahe ko. At dito pa lang ako sasakay papuntang Santolan. Di kaya dapat nilakad ko na lang pabalik? Galing ko ba para makarating ako sa Santolan? Ha! Ay, yan! Nantindi, no? Para! Santolan, kuya! Santolan! Makakapunta na ako ng Santolan. Amazing. Magkano po? 19? My God, wala naman pong masahe. Pwede ba po magkonduktor na lang ako? Kuya, Santolan, kuya, ha? Ayun na po. Bawal po tayo rito! Ay, bawal po? Bus stop lang po! Bus stop! Hindi kayo sa Cubao na ako bumaba nito? Hindi naman. Sa bus stop lang po! Sa bus stop lang. Hey! Ay, salamat. Nakarating din. At ang sabi ng taong bayan sa panukalang gawing one way ang EDSA, sira daw ang ulo namin. Pero mga kaibigan, nito po si Paring Bitoy, magbabalik po ang Masa Poll! Paring Bitoy. Oy, Pare. Pare nahuli kita Oh, Ay, pare. Nabasa ko yung tweet mo eh. oh, Oo. Dun sa at Michael_V. oh, Kahapon to eh, tungkol kay Jeremy Lin. oh. Pare, tama ka. Sayang, nakakalungkot. Actually, nakakatawa. Bakit nakakatawa? Kaya nakakatawa, hindi naman ako yung Michael_V na yun eh. Ha? Oh, paano ako magte-tweet niyan? Eh, sino yun? Abi, malay ko. Maraming di ba sa internet maraming mga posters? Oo. Ayun, yung mga nagpapanggap na sila si ganito, sila si ganyan. Yun ba yun? Oo. Naging ko yan eh. Naging libangan ko. Ganun Magbasa-basa ng mga tweets ng mga kung sino-sino. Halimbawa, ito. Sige. Ito, meron ako nabasang tweet mula kay Alessandra De Rossi. Ito, sabi niya, Yaya, paki-ready yung bikini kong gold, botohan na daw ng 100 sexiest. Rarampa muna ako sa kanto para magkaalaman. Sagutin natin yun. Dear
Alessandra, mag-ingat ka. Mahal ang palit ng ginto. Baka nakawin ang gold bikini mo. Ikaw rin. Ayan. Galing kay San Juan Representative JV Ejercito. Sabi niya, nice to be back in the boxing gym after a long while. At Floyd Mayweather, get ready because I'm gonna kick your butt. Complain mo. Dear Congressman JV, who you? From Mayweather. Tapang natin. Oh, hindi naman ako yun eh, Mayweather. Astig ah. Ito. Meron pang tweet na talagang astig. Ito na. Galing kay Senator Miriam Defensor Paborito Santiago. natin. Sana mag-guest dito yan. I easily lose my temper over corruption and incompetence. Yan. Ito ngayon. Sasagutin ko. Dear Senator Miriam. Wah. Ano yun? Ha? Wah. Ayun. Ano spelling ng wa? Basta alam na ni Senator yun. Okay, mas marami pa kami itatampok na tweets at kung ano-anong in sa internet sa susunod na linggo. I'm speechless. As in, nothing else I can say. 2 days akong pumila sa labas ng SM Arena para kay Lady Gaga at meron akong naka-encuentro na isang security guard. At ang sabi mo naman sa akin, with his poker face, wala ng ticket! Nagsuot pa ako ng ganito. Hindi ako makakatili sa concert kahit sinliit na lang ng langgam. Ang idol ko sa layo ng stage, gusto ko pa rin siyang mapicturean sa telephone ko. Bakit? Bakit nangyayari sa akin ito? Ang layo ng binyahe ko. Ang tagal kong inipon ng pambili ng ticket na to. Tapos nakatatlong fitting ako sa costume na to. Tapos ang maririnig ko sa nakaka-bad romance sa gwadya, ubos na ang ticket! Sa sama ng loob ko, ay doon na lang ako pumila sa Senado para manood ng drama-rama serye ng mga senador ang impeachment. Akalain mo? Ayos na rin ang total. My Little Monsters. Meron pang isang laban ang magaganap. Hinarap ni Villa Cruz ang hamon ni Regina Pisa. Happy birthday, child! Bago yan, ito muna, babati muna kami sa mga nagbe-birthday ngayong week na to. Ay, oo. Our very own Kapuso, Rufa May Quinto is celebrating her birthday tomorrow, May 28. Happy birthday! Todo na to. Last Friday, nag-celebrate din ng kanyang kaarawan si Miss Alma Moreno. Okay. Happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday. Back to you, Jen. Katulad ng nasimula namin last week, merong naghihintay na hamon sa iyo bilang celebrity guest namin. At ito ang Happy Birthday Challenge! Yung nakaraan na ginawa ni Mrs. A ay 17.23 seconds. Yan. Kailangan mong talunin ngayon yung 7. Hanggang 0.23 seconds. Kailangan. Standby na ang timer. Alright. Eto na, maestro. Happy birthday to you. Undefeated pa rin niya sa mo. Yes. 17.24 seconds. But Okay? thank you for being a sportive. Thank you. My pleasure. Rising up to the challenge, 7 seconds, 28 milliseconds. All right. Magbabalik ang Pare and Pare! Geneva! Ang doktor na naging lover. Ang lover na naging singer. Ang singer na mahilig mag-shower ng mineral water. Kaya ba siya nahilig sa pag-shower ay dahil gusto niyang luminis at bumango ang kanyang image? Para sagutin yan, in the flesh. Ngayong gabi sa Pare and Pare, Hayden Code Jr. Live!
Welcome to Pare and Pare. Nalilito kami. Actually, hindi lang ako. Pati yung iba dito siguro. Ano ba talaga? Hayden o Hayden? Oo nga. Ganito na lang. Hayden, nickname Hayden. So parehong pwede? Pwede, parehas pwede. Okay. Parehas pwede. Okay. Pare, after mong masangkot sa maraming mga iskandalo, naglabas ka ng pabango. Ito ba'y para bumango uli yung image mo? Hindi ko pa nasubukang i-spray sa sarili kong image, pero hindi naman. Mahilig lang nga talaga ako sa pabango. So, naisipan ko magsimula ng Hayden Fragrances before. And then, masaya naman kasi nagkaroon naman ng bunga yung paghihirap namin. So, nagpa-flourish naman yung business. Kung ikaw ay ikakasal, okay lang ba sa'yo na yung bride mo ay may belo? Ha? Hindi, di ba? Kasi pag ikakasal ka, pambira kayo. Hindi, Baka pwedeng naka-bikini at belo. Gusto mo talaga yan, ha? Gusto niya. Hindi, kaya ko lang naman naitanong. Dahil ngayon moderno na, di ba? Minsan walang belo. Oo. Pero ngayon, gusto niya, Naka-bikini at belo. Oo. Yung medical license mo, na-revoke ng PRC, di ba? Yung bang driver's license mo, naranasan mo na bang madali ng MMDA, makumpis ka? ng MD. Yung MD license ko na-revoke. Kaya Pero yung MMDA... may driver kasi ako. Kaya, maingat na. kaya hindi ako nahuhuli. Okay, ako hindi naman. Iwas-iwas na lang. Kaya nga Hayden pangalan ko lagi nakapagtago. Sir, never ka nagda-drive. Hindi, nagmamaneho naman ako. Pero mabait naman ako sa kalsada eh. Hindi naman sa lahat ng bagay bad boy ako. Uy! Alam ko lang na meron akong ADD, meron din akong CDD. Yung ADD daw, di ba, attention deficit disorder. Saka yung CDD, yung commitment deficit disorder. Bakit ko ito ginagawa sa sarili ko? Bakit ko ito ginagawa sa sarili ko? Ito ang tanong ng bayan. Kamusta na kayo ni Dr. Vicky Bello? Mahal ko pa rin si Vix. Hindi ko kaya to. Alam mo? Hindi mo ba inaasahang yun ay sasagot niya? Naapapaganyan ako, oh. Alam mo yung... Nanliliit ka at nanlulumo sa kanyang pagkalalaki. Oo, Pero... Yung mga lalaki hinahanap ko, eh. Pero naintindihan ko na hindi lang magiging maganda para sa akin saka para sa kanya na magkabalikan kami at this time. Okay. So, let's see in time. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero hindi ako nagsasalita ng patapos dahil sabi ko nga, mahal ko pa rin si Vix. And we were together for 7 years. And malungkot man isipin, pero, sometimes we have to we have to let each other go. At least for some time. Wala bang naging kapalit si Dr. Vicky? So far? Wala. After 7 years, di ba? Parang ang daming beses ko din nagkamali. At maraming beses din akong napagbigyan. And parang naisip ko, nasasayangan lang ako kasi parang konti na lang eh. Konti na lang, perfect ko na yung tawag dito, yung relationship namin, mapaperfect ko na yung sarili ko, mapaperfect ko na lahat ng bagay. Tapos, ito pa yung nasira, dito pa nagkamali. Ang inihintay mo ngayon ay panahon at pagkakataon. Anyway, on a lighter note, tuloy na ba yung pagpaplano mong pagbalik sa showbiz? Tuloy-tuloy na ba to? Dapat yata humingi ako ng advice sa inyo. Ano ba tingin mo? Ano tingin niyo dapat kong gawin? Kasi pag tinatanong ko niyang tanong na yun, kinakabahan ako lagi. Parang meron akong nararamdaman dito na parang nanginginig na... Hindi, kasama ba sa plano mo talaga ang pagbalik sa showbiz after ng lahat ng nangyari sa buhay mo? Before nagkaroon ng bagong gulo, I was already doing some workshops, acting workshops sa Assumption under Ana Valdez Lim. Okay. And then we were doing well, and then nagkaroon ng gulo, tapos sinabi ko dun sa manager ko, which is Carlo Rosa, na parang, teka lang, parang backpedal ulit ako, parang ayoko yata muna. Kinabahan ka bigla? Parang wrong time, parang di bagay sa akin, parang mali. So sabi ko, atras muna tayo dyan. But then, dahil nagugustuhan ko yung nangyayari dun sa workshops and I'm discovering a lot about myself, parang tinuloy ko pa rin. So ginagawa pa rin namin ngayon. And then wala talagang, hindi kami nag-decide na babalik kami ng showbiz o hindi. We're just taking it one day at a time. And then, naanyanyahan nyo ako. Na mag-guest. And naisip ko, si Ogie to, saka si Bitoy. Masayang show to. Sige, go tayo dyan. So pumunta kami. So showbiz sa'yo is a work in progress? You can say that. Ako naman, isa lang ang advice ko kung babalik ka sa showbiz, huwag ka munang gagawa ng talk show.
para hindi kami makompetensya. Paring Hayden, my friend, maraming salamat. Thank you for being Thank such you so a much. Thank you so good much. Thank you sport. so much. Aiden Go Jr. Ayun, oh. Roll